Iniulat na tumaob umano ang isang Chinese fishing vessel matapos itong agresibong banggain ng barko ng US Coast Guard at sinabi na kasalanan umano na nasabing Chinese vessel kung bakit ito nangyari. Sinabi sa pahayag ng US Coast Guard na agresibo umanong lumapit ang nasabing Chinese fishing vessel sa kanilang barko kaya agad nagpaputok ng warning shot ang USCG, ngunit aksidente umanong tinamaan ito ang fishing vessel ng China. Sinabi sa report na mabilis umanong nakapasok ang tubig sa nasabing Chinese vessel at tumaglid umano ito bago tuluyang tumaob at lumubog. Agad namang niligtas ng US Coast Guard ang mga Chinese at walang naiulat na sugatan sa nangyaring insidente. Iginiit naman ng US Coast Guard na kasalanan ito na nasabing Chinese fishing vessel dahil hindi sila nakinig sa babala ng USCG. Sinabihan nila ang mga Chinese na agad lumayo, ngunit dumiretso umano ang mga ito sa kanilang barko. Nagbabala naman ang US Coast Guard na hindi nito palalampasin ang sinumang magtatangka na ilagay sa peligro ang safety ng kanilang mga tauhan at sinabi na gagamit pa rin sila ng dahas kapag uulitin ito ng mga Chinese. Iniulat ito matapos magsagawa ang mga Australian at Japanese forces ng mga pagsasanay na tinawag na Trident sa South China Sea. Lumahok umano ang Japan Maritime Self-Defense Force bilang bahagi ng Indo-Pacific deployment nito. Ang JMSDF helicopter destroyer na JS Izumo at JS Samidare na binubuo sa isang pangunahing surface unit ay nagsagawa ng mga pagsasanay kasama ang Royal Australian Navy frigate na HMAS Anzac at isang Royal Australian Air Force P-8A Poseidon maritime patrol aircraft sa South China Sea. Sa isang pahayag ng Japan Maritime Self-Defense Force, sinabi ni Rear Admiral Takahiro Nishiyama, ang commander ng 1st Surface Unit ng Australia at Japan ay parehong itinuturing ng mga special strategic partners sa Indo-Pacific region. Sinabi niya ng ugnayan sa pagitan ng JMSDF at Royal Australian Forces ay naging mas malakas at mas mahalaga at ang JMSDF ay magsusumikap na mapabuti ang interoperability at mutual understanding sa Royal Australian Navy upang mapalakas ang security environment sa Indo-Pacific region. Ang Indo-Pacific deployment ng JMSDF ay isang taunang presensya at regional deployment na ginagawa na nasabing serbisyo mula noong 2019 at ang unang surface unit nito ay binubuo ng Izumo, Samidare at Shiranui destroyer na kung saan ang Shiranui ay pansamantalang nakadeploy sa South Pacific Islands. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng Defense Minister ng Japan na kailangan umano ng kanilang bansa ang tulong ng Pilipinas sa pagdepensa sa isla ng Taiwan kung sakaling sasalakayin ito ng China. Sinabi ng Japanese Defense Minister na malaki umano ang maitutulong ng Pilipinas kung papayag na magpadala ito ng mga sundalo sa nasabing isla upang maprotektahan at mapanatili ang demokrasya sa Taiwan. Sinabi niya na hindi umano magiging sapat ang puwersa ng Taiwan at mangangailangan ito ng mga kaalyado. Kailangan din umanong ilikas ang mga Taiwanese na sibilyan sa panahon ng giyera at posible na ipadala ang mga ito sa Japan at Pilipinas. Malaki din umano ang tiwala na nasabing Defense Minister tungkol sa kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas dahil sa mataas na experience nito sa pakikipaglaban at umaasa siya na tutulungan ng bansa ang mga kaalyado nito sa pagprotekta sa demokrasya. Samantala, ayon sa isang report ng Economist Intelligence Unit,
ang Japan, South Korea at Pilipinas ang pinakamatindi umunong maapektuhan kung sakaling magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng Taiwan at China. Inilarawan ng EIU ang sinasabi nitong hidwaan bilang isang full-scale na digmaan na kung saan ay magkakaroon ng isang direktang military participation ang mga pwersa ng China, Taiwan at Estados Unidos. Nilinaw naman ng EIU na ang panganib tungkol sa isang direktang military assault ng China sa Taiwan ay wala umunong kasiguruhan, ngunit kung sakaling mangyari ito, ang Pilipinas, South Korea at Japan ay magiging vulnerable dahil malapit ang mga ito sa Taiwan Strait at ang tatlong bansa ay mga treaty allies din ng Estados Unidos. Itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang breakaway province na dapat muling isama sa mainland. Nauna na ring sinabi ni Chinese President Xi Jinping na China ay magsusumikap para sa isang mapayapang reunification, ngunit hindi kailanman mangangako na tatalikuran ang paggamit ng puwersa. Nakikita naman ng Taiwan ang sarili nito bilang isang sovereign state at isang hiwalay na bansa mula sa China na kung saan mayroong independence mula nang lumikas ang nationalist government mula sa mainland noong 1949 dahil sa Civil War. Binanggit din ng EIU ang pagkakaroon ng Japan, South Korea at Pilipinas na mga US bases na kung saan malaki umano ang tsansa na madadamay ang mga ito mula sa isang pag-atake ng Chinese military kung sakaling ipipilit ng China na makipagyera.